lost its flavor. Ang problema, papaano daw po kung mawala po ang saltiness ng asin? Yun ang problema. What if you become tasteless? What if you have lost your preserving power? Paano kung ganun po ang nangyari sa atin? In other words, how is it we fail to be salt of the earth? Paano po tayo nag-fail of becoming the salt of the earth? Nangyayari po yan, mga kapatid, kapag pumasok po tayo sa mundo po ng ibang tao, na-encounter po natin yung ibang tao, pero imbis na ma-enhance po ang buhay nila at mapabuti, hindi po. Amen? We fail to truly enhance their lives. Tama? Minsan lang pong may dadaang mga tao sa buhay natin. Minsan lang may mag-i-stay sa bahay mo. Minsan lang may mga taong makakatrabaho ka at magiging kaklase mo. Makakagrupo mo, makakatrabaho mo sa opisina. Minsan lang. Amen? Kaya ka nandoon eh. Kaya ka tumira sa lugar na yon. Kaya ka doon ka nilagay ng Panginoon para maging asin ka sa lugar na yon. Pero kung hindi po natin na-enhance ang buhay po ng mga tao sa paligid natin, hindi po natin na-improve ang buhay po ng mga tao sa paligid natin, hindi tayo naka-apekto, then we fail to become salt of the world. Do you understand? Say amen. Sana po ganito, no? Kapag ka nakasama ka ng isang tao, naalala nila, ay, si Ate Pai, nung nakasama ko yan, napakabait niyan. Happy birthday po. Sumegway pa ako. Amen? Masarap magluto yan, tsaka grabe yung wisdom niya sa Panginoon. Sana ganon. Hindi yung minsan na nga lang nakatrabaho mo, minsan mo nakasama sa proyekto, tapos nung naalala ka, ayun, naku, ginaganong-ganon ka. Di ba po? Say amen. Kaya nga po kung gusto po natin gumawa ng eternal impact, magpakaasin po tayo. Amen? Magpakaasin. Amen. Say amen. Pag ang presence po natin po sa buhay po ng iba has little or no effect upon them for good, listen, pag ang buhay po natin, ang presence po natin sa ibang tao, walang epekto para po sa ikabubuti po nila, ano sabi sa Bible? Mas mainam pang itapon na lang daw po tayo at tapak-tapakan. Amen? If we fail to make a difference in the lives of others, we are missing the point of those relationships and we fail to be salt of the earth. Do you get that? Amen. Dapat nating maintindihan. Gusto nating gumawa ng impact. Dapat nating maintindihan, asin ako. Asin ako ng mundo. Say amen. Pangalawa, mabilis lang. You are the light of the world. Hindi ka lang asin, kapatid. Ilaw ka din. Amen? Ano po sabi sa verse 14? You are the light of the world. A city located on a hill cannot be hidden. Anong ibig sabihin po niyan? You are the light of the world. A city located on a hill cannot be hidden. Sa Luke chapter 2 po, si Jesus Christ po sinabi po niya na siya ang ilaw. He is the light of the world. Yun po ang sabi niya. Ang sabi po ng Panginoong Jesus is that He is the light. Sino po ang ilaw? Si Jesus Christ. Amen? He is the light and He is the source of the light. In fact, ang sabi po ng ating Diyos, whoever follows me will not walk in darkness. Ano sabi ng ating Diyos? Kapag daw po sinundan natin ang ating Panginoon, hindi na daw po tayo maglalakad sa dilim. Amen? Kaya po yung sumusunod po kay Kristo, hindi na po makakatigim ng kadiliman yan. Kaya lang, kung connected po tayo sa ating Diyos, amen? Si Jesus Christ ang source ng light. Are you here? Say amen. Si Jesus Christ ang source ng ilaw. Nandiyan ka? Kung connected po tayo po sa ating Panginoon, ano po nangyayari? Nagiging reflector po tayo ng ilaw niya. Sabihin nyo, reflector. Nagiging reflector po tayo ng ilaw ng ating Diyos. Kung ang Diyos po natin ang source ng ilaw at tayo po ay sumusunod sa Kanya, nagiging reflector po tayo para sa ibang tao.
That's why, kung tayo po ay na kay Kristo, listen to this, we have His light. Amen? Kung tayo po ay nasa Panginoon, anong meron tayo? Meron tayo ng liwanag ni Kristo. We have light. We have light. Say amen. Definitely, having Christ in our lives as light, kung tayo po ay merong ilaw po ni Kristo, tayo po ngayon ay ang ilaw sa mundo. We are now the light of the world. Tayo naman po ngayon ang ilaw. Say amen. Sa Jewish culture po, marami pong cities po sa Judea, nakalagay po sa summit o nasa sides of the mountain. Okay? Ang dami pong bahay po sa Judea na ang bahay po nila nasa ibabaw po ng bundok o nasa mountain sides. Do you hear that? Nakikinig po ba kayo? Amen? Yan sabi po ng Panginoon, habang nagsisermon po ang Diyos, imagine niyo, pinakamahabang sermon niya po yan. At habang nagsisermon po siya, ipinapakita niya po sa mga sinisermonan niya, tayo ang ilaw, parang ganyan kayo. Para kayong mga bahay na nandun sa summit o nasa mountainside. Amen? We are like that, yan ang sinasabi ng ating Diyos. A city on a hill cannot be hidden. Tama? Ang sabi ng ating Panginoon, ganyan kayo eh. We are like a city set on a hill. Amen? Ibig sabihin, yung actions po natin, hindi po pwedeng itago. Kasi nakikita tayo ng mundo eh. Ang mata po ng mundo ay nasa sa atin. Bakit? Tayo ang ilaw. Do you hear that? Hindi tayo pwedeng itago. Kasi tayo ang ilaw. Andiyan ka? Verse 15, neither do you light a lamp and put it under a measuring basket. Alam nga naman, nag-ilaw ka po ng ilaw, nilagay mo po sa ilalim ng pulpito. Andiyan ka? Nag-ilaw ka pa, nilagay mo sa ilalim. O kaya, inilagay mo sa ilalim ng basket, tinakpan mo. Meron bang ganun? Pero kung mag-iilaw ka, ilalagay mo daw saan? Sa stand. Sa mataas na lugar. Para mag-shines to all who are in the house. Amen? So wala pong matinong tao ngayon na mag-iilaw po, pagkatapos po, tatakpan po niya. Kaya nga po ang ilaw, inilalagay po sa stand, sa mataas na lugar para po mailawan po ang lahat. Why? You ask me why? Church, why? Kasi people need to see the light in us. Ang ilaw pong yan ay kailangan pong makita ng mga tao sa paligid po natin. Amen? Kailangan po natin ipakita sa taong liwanag through our words and our deeds. Bakit? Ang mundo po natin puno na po ng dilim eh. Kaya nga ang Diyos po natin nagtatayo ng mga disipulo na magsisilbing liwanag sa madilim po nilang mundo. Ang Diyos po natin ay nagtatayo ng mga tao sa mga madidilim na lugar na magsisilbing liwanag sa kanila pong buhay. Do you get that? Are you listening? Say amen. Bakit po tayo sinave ng Panginoon? Why are we here in the church? Why are we enlightened? So others may be enlightened as well. Ganun lang kasimple. Bakit ka sinave ng Diyos? Para ibang tao maging paraan ka din ng kaligtasan po ng iba. We are enlightened so others will be enlightened also. Bakit po tayo sinave? For the benefit of others. Ganun po siya kasimple. Sa Jewish culture, pag nakatira ka po sa city on a hill, amen, parang Baguio City kunwari eh, nasa tuktok ng bundok yung bahay mo. Diba? Pag nakatira ka pala sa city on a hill, ibig sabihin nun high class ka. Pag nakatira ka sa matataas na lugar, high class. Kaya yung po mga nakatira, besides city walls, ang tawag po dyan, middle class. Tapos yung mga nakatira po sa city gates, mga poor, yan ang tawag nila.
Kaya kapag nasa city on a hill ka, imagine how beautiful it is at night. Diba? Umaakit pa nga tayo ng Tagaytay para makita tayo nito. Umaakit pa tayo ng Baguio City para makita po tayo ng city on a hill. Kasi it's beautiful at night. Tama? Kung nagliliwanag ka doon, yun yung eksaktong picture po natin na sabi ng Panginoon eh. You are a city on a hill. Sa dilim, sa gabi, ang ganda-ganda mo. Amen? Sa dilim, sa madilim na oras, ang ganda mong pagmasdan. Anong punto po nito? Tingin sa akin, kung may pinagdadaanan po tayo ngayon, amen? Dahil nakatingin ng tao po sa atin, magliwanag po tayo doon. Kung may mga pagsubok, magliwanag po tayo dyan. Mas maganda, mas kahanga-hanga po, ang Kristiyano na nagliliwanag sa gitna po ng pagsubok niya sa buhay. Say amen. Gusto mo ma-intensify ang ilaw mo? You go deeper with your relationship with God. Gusto mo magliwanag? You keep on working with your intimacy with the Lord. Gusto natin talaga magliwanag? Go deeper pa. Mas malalim pa, mas intensified pa. Amen? Bakit po? Kasi ikaw ang ilaw. Look at me. Tingin sa akin, ikaw ang ilaw at kailangan mong pumosisyon. Sino ang ilaw? Tayo. At kailangan po nating pumosisyon. Naintindihan ako? Naintindihan ako, church? Paano natin malalaman if we fail to become light of this world? Again, we fail. We fail to show what Christianity is. Ikaw ang ilaw, but if we fail to show what Christianity is, doon tayo malalagay sa alanganin. When we fail to move forward in our Christian lives. Diba? Kung kahapon pupugak-pugak ka, yung ilaw mo, patay sindi. Minsan, naka-charge. Minsan, lobat. Paano yan? Diba? Paano tayo susundan ng tao nito kung ganun yung ilaw-ilaw natin? Pupugak-pugak. Ang hirap nun. Diba? We will fail to make a difference in the lives of others. We are missing the point of our calling. And we're failing to be the light of the world. Amen? Ano tayo? Number 1, we are the salt. Pangalawa, ano tayo? Light. Pangatlo, you are the hope of the next generation. Samahan na ako, no? Okay. Verse 16. Even so, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Ano po sabi dun sa verse? Labas nga natin yung verse 16. Even so, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Ano pong sabi dyan? Kailangan po nating ipakita ang ilaw po natin. You've got to let your light shine before men. You've got to let your holy life and your faithful living be everywhere seen and known. In all places. Na walang pinipiling lugar. Na walang pinipiling pagkakataon. Kahit nasan ka, kapatid, kahit anong kalagayan mo, let it be known. Let it be known that you are a real Christian. Hindi tayo Kristiyano dahil linggo o dahil nasa church po tayo. Let it be known. Ano ibig sabihin nun? Kailangan malaman ng tao, Christian ka. Kailangan malaman ng tao, naniniwala ka kay Kristo. Sa work ba, alam ng tao, Christian ka? Sa school ba, alam ng tao, Christian ka? Sa bahay ba, alam ng tao? Nung first na po na nalaman ng workplace ko po na Christian ako, lahat po ng bully nangyari sa akin. Pero dahil alam po nilang Christian ako, hindi nila ako maaya sa ibang bagay. Kasi alam nila Christian ka.
Pero sana ganito kapatid, no? Kahit hindi po alam ng mga tao sa paligid natin, naniniwala tayo kay Kristo, kaya nating panindigan yung pagiging Kristiyano natin. Hindi yung sasabihin nung kawork mo, Christian ka pala? Christian ka pala, hindi halata. Mas masakit yun. Namili ka. Na-ridicule ka dahil hindi mo napanindigan yung pagiging Kristiyano mo. O nabully ka dahil Kristiyano ka. Mas mainam mo sabihin yun eh. Born again ka pa, wala na. Lalo na yung mga boss ko po. Alam niyo, sabi nila sa akin, Chinese pa, sinayang ko daw ang buhay ko. Sayang daw ang buhay ko. Tapos nalaman pa nila, nagpastor ako, no? Sayang daw ako, yun ang sabi nila. Sayang. Kaya every time po may mga palpak na ginagawa mga kapastoran sa balita, ako po napupurnada. Napupurnada po ako. Lately lang, may mga news na yung pastor ng rape. Nilahat-lahat na kami. Damay-damay na. Ang hirap. Napakahirap. Yun nga lang isang pastor na dapat naging ilaw. Nung pumugak yung ilaw niya, nasisi ang lahat eh. Damay-damay na tayo lahat. Tama? Kung tayo po lahat ay ilaw, at magpapakailaw, at magpapakaasin, hindi ba? Kaya nating maging wildfire. Amen? Say amen. Alam niyo, every time na gumagawa po tayo ng mali, sino pong napapahiya sa buhay natin? Si Lord. Amen? Pero sana po, mga kapatid, hindi mapahiya ang Panginoon sa atin. Na every time makikita po tayo ng mundo, nag-glorify po ang ating Diyos. City in a hill, sa gabi, nakaka-amaze po yan. Actually, pag nakita po kayo ng City in a hill sa gabi, it's a picture of hope. It's a picture of hope. City on a hill is a place of abundance. Ibig sabihin, lahat ng nandun mayayaman. City on a hill is a place that people are dreaming of. Lahat gusto makapunta doon. Amen? Kaya nga po gumagamit ang Diyos ng mga tao para maging pag-asa sa mundo natin ngayon. Hindi ka lang asin eh. Hindi ka lang ilaw. Pag-asa ka din. Sino dito dati mahirap? Ngayon mayayaman na. Sino mayayaman na? Amen? Di ba, parang di pa kayo. Sino dito mahirap dati, mayaman na? Di ba? Dati, kahit isang tuka, yung kinita mo, di ba, ibaba yung pasotang, pero ngayon medyo nakakaluwag-luwag na. Di ba? Amen? Bakit po ganun? Kaya po tayo inahon ng Panginoon sa poverty para ipakita sa tao, there is a way out of poverty. Sino dito dati depressed? Na-depressed ka dati. Tapos ngayon okay ka na. To show people that there is hope in Jesus. Amen? Bakit ka niligtas sa addiction? Alam mo si Kuya Boyet, nako, kung kaya kong ipalaminate po yan, ipapalaminate ko. Si Ate Shinette, pagapagagawa ko monumento to. Bakit? Para ipakita sa tao that there is a way out of addiction. Point natin, huwag kang maniwala, hindi ka magbabago. Siya nga nagbago siya. Diba? Huwag kang maniwala, hindi ka na ganyan po ang ng mga adik eh. Kahit mga pamilya nila, ganun ang iniisip. Pag adik, wala na, hindi na magbabago yan. Pero huwag tayong maniwala doon. Bakit sila? Tama? Bakit sila? Bakit kayo inahon ng Panginoon dyan? Para ipakita sa tao, there is hope. Bakit ka pinagaling? Bakit meron mga kwento ng miracle healing? Tanong niyo sa akin kung bakit. Para ipakita sa tao na ang Diyos po ay nagpapagaling. Nagpapagaling ang Diyos. Amen? Say amen. Grabe. For those who are thirsty and poor in spirit,
They will look unto you. Amen? They will look unto you. Pag tiningnan ka ng tao, maging pag-asa ka sa iba. Amen? Kailangan mong ipakita what the kingdom looks like. Dapat makita nila may pag-asa. Dapat makita nila ang pag-asa, ang kaharian, ang glory ni Lord sa buhay mo. Kapag nakita nila sa buhay mo yan, wala silang magagawa. Tingin sa akin, kundi purihin ang Diyos na sinasamba mo. Amen? Ano mangyayari pag naging hope ka to the lost world? Sila din sasamba sa Diyos mo. Sila din magpupuri. Sila din maniniwala sa Diyos sa pinaglilingkuran mo. Say amen. Say amen. Yeah, grabe. Ang dami ko pang sasabihin. Yung banda, ready na po sila. We are the salt and we are the light. Hindi lang yan. We are the hope. Pero last, ngayon ko lang, alam niyo po ba na after po ng anniversary, makwento ko lang, patayin nga natin yung ilaw. Para medyo dramatic. Medyo drama. Lagyan natin konting drama. After po ng anniversary, muntik na po kaming mapasok sa loob po ng bahay namin. Muntik na po kaming manakawan. Or siguro kung nanakawan po kami, baka wala na po kami ngayon. After po ng anniversary. I was asking God, Lord, bakit ganun? Ba't kailangan, anong ibig sabihin nun? Bakit kami dumadaan sa ganun? Imaginein mo, nasa peak ka ng ministry mo, paano? Paano halimbawa, nabuksan yung bahay namin? Yung bahay po namin, ang kandado lang po nun, nasa labas lang, nasa gate. Tapos ang main door po namin bukas yun. Kaya pag nabuksan yung gate talaga namin, lahat kami lanos-lanos. Makawala na po ako ngayon. Pagising ko po ng umaga, ang nanay ko, Anak, muntik na tayong pinasok, muntik na tayong pasukin. Nagwawala-wala na yung isa. Syempre siya nakakita kung paanong gustong buksan yung mga lock namin. Paano sinusungkit yung susi. Nakita niya eh. Kami naman, relax lang. Pero sabi ko, God, bakit ganun? Anong ibig sabihin yan? You know, God brought me to Matthew 12, verse 29. Sabi po dun sa verse, How can anyone enter a strong man's house and carry up his possessions unless he first ties up the strong man, and then he can rob his house? Paano daw po makakapasok ang magnanakaw sa bahay ng isang taong malakas? Paano makakapasok ang isang tao sa bahay po ng taong malakas? Makakapasok po ang gawa ng kaaway. Alam nyo ba na pwedeng makapasok po ang gawa ng kaaway sa taong on fire, in love sa Lord, active, passionate at influential? Pwede. Pwede pala. Paano? Most likely, ganito po pwedeng mangyari. Binitawan mo yung armor mo. Binaby mo yung sitwasyon at pwedeng hindi ka na lumaban. Unang titirahin po ng kaaway yung malalakas na tao. Amen? Unang gagawin ng kaaway, aalamin niya ang source ng lakas ng malakas na tao at aalamin niya ang kahinaan. Listen to me. We all know that sometimes off-guarded po tayo. Most of the time, we feel helpless. Akala po natin, amen, hindi natin kaya. But sometimes, amen, ang kaaway po natin, he would wake us gradually by problems, trials, and temptations. Amen. Pag na-overwhelm po tayo, makakapasok po ang gawa ng kaaway sa puso't isipan po natin. Very subtle. Sabi niyo subtle. Until we found ourselves what? Ikaw na malakas, nakita mo yung sarili mo, nakagapos ka na, nakatied up ka na, at bounded ka na by the enemy. Tapos, right in your very own eyes, makita mo ninanakaw ng kaaway yung pag-aari mo. Amen? Ano learnings po natin dito? Subtle po ang scheme ng kaaway. Alam natin kung paano kumikilos ang kaaway sa buhay natin. Alam natin, very predictable eh. Kaya lang, ang problema po nating mga Kristiyano, madalas,
off-guarded po tayo. Walang bantay, walang lock, wala. Hindi natin binantayan yung mga entry point. Amen? Una, pwede nangyari, binitawan mo yung armor mo. Binitawan, in a sense, ayoko muna. Kakadismaya. Amen, ayoko muna, wala naman nakakita. Amen? Pagkatapos, nung nagka-problema na magnify po yung problema. Na-magnify po yung gawa ng kaaway. Sabi ng kaaway, pagod ka? Pahinga ka. Sabi ng kaaway, frustrated ka? Tigil mo na yan. Sabi ng kaaway. Sabi ng kaaway, unappreciated ka? Magtampo ka. Magtampo ka na. Hiwalayan mo na yan. Magnified si Satan. Magnified ang work ni Satanas na magnify yung problema. Sabi ni Satanas, bigyan ko kaya ng problema to. Siguro iwan niya yung ministry niya. Bigyan ko kaya ng problema yan. Naku, sigurado magpapahinga niyan. Hindi na yan mag-church. Kaya alam niyo, kilala tayo ng kaaway natin eh. Alam niya kung paano tayo titirahin. Tama? Say amen. Satan is making a way para lumayo po tayo sa ating Panginoon. Kung trumatrabaho po tayo, trinatrabaho po tayo ng kaaway, triple pa. Amen? Kaya nga po 2 Corinthians chapter 3 verse 5, lahat po ng nakay Kristo ay pagmamay-ari na ng Diyos. Tama? Amen? Kaya ka pa bang iposes ng kaaway? Hindi na. Wala nang pagmamay-ari ang kaaway sa iyo eh. Pero ang kayang gawin ng kaaway sa iyo, itali ka at igapos ka pa. Nai-guess niyo ako? Kaya ang dami po Kristiyano pa rin, hindi pa malaya eh. Hindi pa malaya sa temptations, gapi, nakatali. Pero actually, wala na pong possession ng kaaway po sa atin. Ano sabi po sa 2 Corinthians 10 verse 3 to 5? Though we walk in the flesh, look at me, we are not waging war against what? We are not waging war according to the flesh. Hindi tayo nakikipag-away sa laman. We are not waging war. We don't fight with physical armor. We don't fight with policies. We don't fight with money. We don't fight with all humanistic ways. Amen? Ang kaaway natin, hindi natin nakikita. Pero ang ginagawa ng kaaway, sa loob po ng tahanan, ginugulo tayo. Tama? Pinapag-away-away tayo para masira yung basic unit ng community natin. Tama? Say amen. Kaya nga habang nakakita po natin that the enemy is carrying off our possession, mas lalong bumabaksak po ang ating moral. Amen? Yung ibang tao, sisisihin ang sarili nila. Ia-abandon ng sarili, magpapakamatay. Yung ibang tao, sisisihin po yung ibang tao. Sisihin po yung ibang tao, abandon yung family. Ibang tao, sisisihin po ang Diyos to the point of abandoning their faith. Amen? Lastly, kapag ka po ganito, amen, binitawan mo yung armor mo, minagnify mo yung problema mo, last na gagawin mo, hindi ka nalalaban. Tingin sa akin, church, pinakakawawang tao sa mundo, yung mga taong huminto na at hindi na lumaban. Amen? Lahat po tayo may pinagdadaanan, mga kapatid. Lahat tayo may pinagdadaanan. But when you are losing faith, huwag mong bitawan yung armor mo. Huwag mong i-magnify lalo yung problema. Huwag nyo na laging pag-usapan yung problema. Huwag na tayong magsisihan. Amen? Huwag tayong bumitaw sa armor. Dahil hindi tao ang nangako sa'yo, ang Diyos. Even us, marami po sa atin unthinkable how we survive things. Pero hindi po tao ang nangako sa atin. Ang Diyos ang nangako po sa atin. Kayo mong isuko ang laban ng ganun na lang. Amen? Ipaglaban mo yung pamilya mo. Ipaglaban mo yung asawa mo. Ipaglaban mo yung para sa'yo. Kung ano man yung ninakaw ng kaaway sa'yo, paglaban mo yung. Huwag kang huminto sa laban. Amen? Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Sige, huminto ka. Ano mangyayari? Paniwalaan mo,
that God will work everything for your own good. Amen? Pero kailangan mong bumangon. If you failed 100 times, bumangon ka 100 times. Makinig, the reality is, the enemy will try to destroy you, kill you, and steal from you. Pero bakit ka lalaban? Tanong niyo sa akin kung bakit. Dahil ang laban po ay sa Panginoon. Ang laban po ay sa Diyos. Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen? Say amen. Alam ko po mahirap. Ba't ko po dinagdag yan? Mahirap maging ilaw, mahirap maging asin, mahirap maging pag-asa. Pero tayo bilang mga Lord, to those who are thirsty and poor in this place, Panginoon, siyasatin mo ang puso ng bawat isa ngayon, Panginoong Diyos. To those who are lacking, Lord God, to those who are seeking you, to those, Lord, who are thirsty before you, God. Panginoon, punuan mo ang bawat isa ngayon, O Diyos. Punuan mo ang bawat isa ngayon, Ama. Hayaan mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu Santo, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa ngayon, O Diyos. Let your Holy Spirit, Lord God, flow in this place. Yarabababa, sikarabababa. Yarabababa, sikarabababa. Hayaan mo, Panginoon, ang pagsamba, Panginoon, O Diyos, ng bawat isa po sa amin ay makarating sa iyo, Panginoon. As we raise our hands, Lord, we surrender everything to you, God. Habang nakataas ang aming mga kamay sa iyo, Panginoon, we pray, Lord, for deliverance. We pray, Lord, for your mighty power. Lord, we pray, babaan kami ng divine presence mo, Panginoon. We pray, God, that there will be fire in this place. Urabababa, sikarabababa. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, harababa, hikarabababa. Yarabababa, sikarabababa. Nang iyong lakas. Urabababa, sikarabababa. Lord, show us your power. Show us, Lord, your manifestation, Lord God. Tingin po sa akin, church. Tingin sa akin. I'd like to add this. Number 1, hindi ka lang asin, hindi ka lang ilaw, hindi ka lang pag-asa. But number 4, you are also fire. You are the fire of the world. Bakit ko po sinabi tayo po ang apoy sa mundong ito? Ang fire po, look at me, church. Fire is the divine presence of God. Pagka sinabi mong wildfire po sa ibang bansa, it's dangerous eh. Ang pinaka-worst na wildfire po that ever happened is in Australia 2003. Yung wildfire pong yun, sinasabi ko po sa inyo, nag-start po siya February 4, nag-end po ng mid-March. Imagine niyo yung sunog na nangyari na yun. Grabe yun. Mid-March, bago na nasabi, fire out na. So imagine yung tagal ng apoy, ang daming casualties po ang nasayang. Ang daming casualties, ang daming naapektuhan. Amen? Pero pag pinag-usapan po ang fire sa Bible, the fire is the symbol of God. The fire is the symbol of divine presence of God. Nung kinausap po ng Diyos si Moses, amen? Anong manifestation? Burning bush. Ang fire din po, ang representation ng divine judgment ng God. Fire, apoy. Ano pong sagot ng Diyos sa kasalanan po ng Sodom at Gomorrah? Apoy. Pinaulanan sila ng apoy. Pero ang fire din po, ang simbolo ng banal na Espiritu Santo. Niniwala kayo na kayo ang apoy? Ang unang wildfire po that ever happened in the Bible is in the book of Acts. Yung revival fire po, nung umalis ang ating Diyos papunta sa langit, isa lang ang pinangako niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
Kaya nung bumaba po ang banal na Espiritu Santo, naghihintay po sila. They are waiting upon God. Lord, ano yung power na yun? Gusto naming maranasan yung kapangyarihan sinasabi mo. Hinihintay po nila. Dumating ang banal na Espiritu Santo, bumaba po sa kanila. They'd become wildfire. They'd become unstoppable. Si Pedro, uneducated fisherman po yan. Pero nung binabaan po siya ng apoy ng Diyos, nag-preach po sa 3,000 people. 3,000 got saved that day. Imagine niyo, after ng 120 disciples were sent out, ang bilis, nag-spread po ang gospel. Pinipigilan po sila ng mga religious priests that time, pero hindi sila mapigil. Roman Empire even, pinipigilan po sila, pero hindi na po sila napigil. They'd become wildfire. Nag-spread sila like wildfire. Dahil saan? Sa banal na Espiritu Santo. Kaya tayo po, hindi lang tayo asin, hindi lang tayo ilaw, hindi lang tayo pag-asa. Dagdag ko, apoy ka. Apoy ka. Pero hindi po natin yan kaya ng tayo lang. Kailangan natin ang banal na Espiritu Santo. Amen? Pipikit po tayo ulit. And I will pray that the Holy Spirit will work upon your life. If this is your first time and you haven't received Jesus Christ in your life, gusto mo tanggapin ng Panginoon, tanggapin ng Diyos sa buhay mo. If for the longest time, nandun ka pa rin sa temptation, pero gusto mo ng apoy mula sa Diyos, gusto mo ng kapangyarihan, ma-survive yung temptations, gusto mo ng kapangyarihan gumaling, gusto mo ng kapangyarihan ma-overcome yung mga problema, the Holy Spirit will help you. God will give you fire. Bibigyan ka ng apoy ng Diyos. Hallelujah. Hirabababa, sikarabababa. Hallelujah, Lord. As Church God, we are praying. Church, ang good po natin ay naghahanap ng partners. God is looking for people who will be extension of God's kingdom. God is looking for people who will influence the world. God is looking for people who are selfless and willing to give all their lives for this generation. Naghahanap po ang Diyos ng mga tao na lalaban po para sa generation ito. Amen? Kaya hindi po tayo pwedeng tumigil. Hindi ka pwedeng tumigil because now God is giving you His calling. Ikaw ang asin. Ikaw ang ilaw. Ikaw ang pag-asa. Hindi lang yon. Ikaw ang apoy. And so Lord, let the Holy Spirit anoint you right now. Holy Spirit, we ask you, God, to anoint every one of us. Anoint us, Lord. Anoint us. Anoint us, God. Receive it today. Receive it. You are the light. Receive it. You are the salt. Receive it. You are the hope. Receive it. And you are the fire of this world. Hallelujah, hallelujah.